Isa pong dating solid supporter ni Solana ang biglang bumaliktad. Isipin mo ito, ang mismong CEO ng Helios Labs na si Ginoong Mert Mumtaz ay biglang nagsabi sa publiko na tapos na. Hindi na mananalo itong si Solana laban kay XRP. Nakakagulat, di po ba? Parang bigla na lamang sumuko ang isa sa mga pinakamatagumpay na developers sa Solana ecosystem. Pero bakit nga ba niya nasabi ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga crypto traders at investors dito sa Pilipinas? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang posibleng dahilan kung bakit mas umaangat si XRP ngayon, kung ano po ang nangyari kay Solana at ang posibleng direksyon ng dalawang cryptocurrencies na ito. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung bakit biglang sumuko ang CEO ng Helios kay XRP. Si Ginoong Mert Mumtaz. Siya po ay dati ring empleyado ng Coinbase at kilala bilang matinding supporter ni Solana, ay naglabas po ng isang post sa X na kinagulat ng buong crypto community. Ayon po sa kanya ay it's over. Yan, sabi niya, or tapos na para kay Solana. At hindi raw po kaya ni Solana na pantayan ang technology na meron si XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi na raw kayang habulin ni Solana itong si XRP. Pero teka, hindi po ito ordinaryong comment lamang. Galing po ito mismo sa isang taong halos ituring na ambassador ni Solana. At sa kanyang tweet ay inamin niyang si XRP ay mas malayo na ang narating at mukhang hindi na po niya kayang abutan pa. Ngayon ay talaga bang mas malakas si XRP ngayong taon? Kung titignan po natin ang datos, masasabi po nating may punto itong si Ginoong Mumtaz. Sa kasalukuyan, si XRP po ang pang-apat sa pinakamalalaking cryptocurrency sa buong mundo base sa market cap. Mas mataas ito kaysa kay Solana na ngayon ay bumagsak na sa ika-6 na pwesto. Kung presyo naman po ang pag-uusapan, nitong November ay nasa 0.50 lamang itong si XRP. Pero sa pagtatapos po ng taon ay umabot ito sa presyong $2.08. At ngayong taong 2025, umakyat pa siya sa all-time high na $3.40 bago bumalik sa kanyang kasalukuyang presyo. Samantalang si Solana naman, kahit na umakyat po sa bagong all-time high na $295 nitong January, ay nananatiling mas mababa pa rin ang kanyang performance kumpara kay XRP. Sa year-to-date naman ay si XRP ay tumaas po ng 361% habang si Solana ay nasa 150% lamang. Sa madaling salita ay mas doble po ang inakyat ni XRP kumpara kay Solana. Ngayon ay ano nga ba ang technology na meron si XRP na wala kay Solana? Si XRP ay native coin po ng XRP Ledger, isang blockchain network na ginagamit ng Ripple para sa cross-border payments. Ginagamit po sa XRP bilang pangunahing asset para sa mga international transfers ng malalaking kumpanya at saka bangko. Kaya't malakas po ang institutional demand para sa kanya. Samantalang si Solana naman ay kilala sa bilis ng kanyang transactions. Siya ang tinaguri ang Ethereum killer noon dahil kayang-kaya nitong mag-process ng libo-libong transactions kada segundo. Pero kahit ganun pa siya kabilis, ayon po kay Ginoong Mumtaz, may kakulangan pa rin daw si Solana pagdating sa overall capability na kayang ibigay ni XRP, lalo na sa financial sector. Ngayon ay ano naman ang papel ng
ETF sa tagumpay ni XRP. Isa pong malaking dahilan kung bakit umaarangkada si XRP ngayon ay ang suporta na natatanggap niya mula sa mga institution. Halimbawa ay marami ng ETF or Exchange Traded Funds na may exposure kay XRP. Ibig pong sabihin, pati malalaking kumpanya at investors ay unti-unti na ring naglalagay ng pera kay XRP bilang bahagi ng kanilang corporate treasury. May balita ring isang top 5 bank sa Amerika ang nagsabing mauuna pang ilista ang Solana Spot ETF, pero sa kabila nito ay hindi pa rin natatalo ni Solana sa XRP pagdating sa adoption at saka presyo. Ibig pong sabihin ay kahit may support kay Solana, mas pinapaboran pa rin ng market itong si XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng presyo ni XRP sa hinaharap? May mga analyst na naniniwala na hindi pa tapos ang pagtaas ni XRP. Ayon po sa isang kilalang influencer na si Ginoong Dustin Layton, kung may hawak ka pong 1,000 XRP ngayon, posibleng umabot ito ng $50,000 ang value pagdating po sa katapusan ng taon. Ibig pong sabihin ay inaasahan niyang tataas sa XRP ng higit $50 kada coin. May iba pang mas matindi ang kanilang pananaw. May mga nagsasabing posible raw na umabot sa XRP sa $10,000 kada coin. Bagamat ito'y tinatawag na religious belief ng ilan dahil sa sobrang taas ng expectation. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Bilang mga Pinoy na interesado po sa crypto, malaking bagay ang development na ito. Una ay pinapakita po nito kung gaano kahalaga ang fundamentals at use case ng isang coin. Hindi po sapat na mabilis lang ang transactions tulad ni Solana. Dapat meron ding malalim na application sa real world, gaya ng ginagawa ni XRP sa cross-border remittance. Pangalawa, ito'y isang paalala na ang narrative sa crypto ay mabilis magbago. Isang araw, idol itong si Solana. Kinabukasan, iniwan na siya ng isa sa kanyang sariling developers. Kaya mahalaga pong bantayan natin palagi ang mga ganitong balita para makagawa po tayo ng tamang desisyon. Kung XRP holder ka, panalo ka ngayon. Pero kung Solana ka naman, huwag mawala ng pag-asa. Tuloy pa rin ang development sa ecosystem ni Solana at hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, itong pahayag ni Ginoong Mumtaz ay parehong wake-up call at marketing move. Maaaring sinasabi niya ito para magdala ng atensyon kay XRP o baka napansin na rin talaga niya na mas solid ang progress ni XRP lalo na sa institutional side. Pero sa dulo, mahalaga pa rin gawin natin ang ating sariling research. Huwag lamang po tayong basta sumunod sa mga post or hype. Gamitin din natin ang mga ganitong balita bilang guide, pero magdesisyon po tayo base sa analysis at goals po natin bilang investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.